Vic Soto pinalagan si Daryl Yap dahil binubuli na sa eskwelahan si Tali. Ang anak na si Talitha Maria Luna Soto o Tali ang isa sa dahilan kung bakit nagsampa ng 11 na counts of cyber libel ang TV host actor na si Vic Soto kahapon ng umaga, Enero 9, sa Muntinlupa Regional Trial Court Branch 205, laban sa direktor na si Daryl Yap. Ito ang ipinagtapat ng legal counsel ni Bossing Vic na si Ativer Buco de la Cruz sa panayam niya kina Christy Fermin at Romel Chica sa programang Christy Ferminute sa True FM 105.9 sa Mega Manila kahapon ng tanghali. Yung bata binubuli sa eskwelahan, bahagi ng kwento ng abogado. Kung si Bossing Vic lang ang masusunod, ay ayaw na niyang patulan ang isyong ito dahil sanay na siya. Tinanong ni Nay Christy kay Attorney Buco kung ano ang mga sinabi ng TV host actor sa kanya nang magkaharap sila. Ang sabi po niya ay sanay na siya sa mga ganitong pakulo. Mga pakulo ito sa paglalayon na magbenta ang pelikula o programa ay normal ito. Kaya lang ang sabi niya ang hindi niya matatanggap at kailangan na niyang palagan at umaksyon ay yung kanyang asawa o pamilya ay nadadamay na. May mga threats na natatanggap yung pamilya, lalong-lalo na sina Pauline Luna Soto kung makikita ninyo ang comments na may mga threat na say ni Attorney De La Cruz. Singit ni Nay Christy, may mga messages daw po? Yes, may mga threats. May threat na kikidnapin ang anak at yung bata binubuli sa eskwelahan. Ito yung mga bagay na hindi matanggap ni Bossing Vic na bakit pati ang pamilya ay nadadamay sa isang irresponsableng paghahayag ng mga bagay na wala namang katotohanan, pahayag ng abogado ni Bossing Vic. Tinanong naman ni Romel Chica na baka raw sa kabuuan ng pelikula ay hindi naman ganun ang kahihinatnan. Iyon ang kanyang palusot, whitewashing daw sa dulo. Ipapakita raw sa pelikula na hindi totoong nagkaroon ng ganun case at hindi raw kasama ang Tito, Vic and Joey. Ano po ang masasabi ninyo, attorney? Tanong ni Nay Christy. Hindi naman talaga? Wala naman talagang gawa-gawa lang naman talaga yung alegasyon na pero ang kaso kasi ay isinampa hindi dahil sa pelikula. Ang kaso ay isinampa dahil sa teaser video na inilabas nga. Ngayon, yung intensyon ng may likha ay hindi mahalaga sa kasong cyber libel. Kahit ang layunin mo ay maganda, kung may pangako o balak mong kumambyo sa pelikula, ay hindi na yon pinag-uusapan. Ang pinag-uusapan ngayon ay naglabas ka ba ng teaser video na mapanira sa isang tao? Ito ba ay ipinost mo publicly at dahil dito ay napinsala mo ba ang reputasyon ng isang tao? Ang sagot po rito ay oo So anuman ang iyong good intentions ay hindi ito depensa, paliwanag ng legal counsel ni Vic. Oo, malisyoso napakalinaw, binanggit ang pangalan, Vic Soto, saad ni Nay Christy. Dadaan ba ito sa speedy trial? Tanong ng CFM host sa abogado. Opo, Nanay Christy. Unang-una ay bibigyan po siya, Direk Daryl, ng pagkakataong sumagot doon sa kasong kriminal. Doon sa civil case po lumabas na yung order. Inisyu na po ng korte ang writ of habeas data, so kinatigan po ng korte yung aming finili na petition, binibigyan na lang siya, Direk Daryl, ng 5 araw para magpaliwanag. At in the meantime ay pinagbabawalan na ang lahat ng mga postings and sharings, pagkakalat ng anumang bagay na makakasira sa privacy rights ng aming kliyente. Sa criminal case naman ay kaka-file pa lang today, bibigyan siya ng pagkakataong sumagot at pagkatapos po niyang sumagot ay magdedesisyon na ang fiskal kung may probable cause o basehan na dadalhin ng fiskal sa hukuman. Pag ang kaso po ay nasa hukuman, ang hukuman na po ang magdedesisyon ng warrant of arrest. Explikang mabuti ni attorney Buco. Tinanong pa ni Nay Christy kung mababawasan ang 19 na counts of cyber libel laban kay Direk Daryl o mananatili ito. Palagay ko po ay matibay yung 19 kasi siya mismo ang umaamin na kanya yung post at pinapanindigan niya na tama ang kanyang ginagawa. Ito ho ang magandang pagkakataon para makita niya kung ano ang paraan o proseso ng hustisya sa Pilipinas. Sabi nga po natin ay may karapatan at kalayaan ang bawat isa pero hindi po tayo malayang maglibel o manira ng ibang tao, diin ng abogado. Naaliw kami kay attorney Buco dahil idaan na lang daw sa blind item o may mga pamamaraan para maitago upang iwasan mong makasakit o mapanira ng iba at magagawa mo naman yon. Natatawa naman sina Nay Christy at Romel Chica sa sinabing ito ng abogado ni Bossing Vic. Attorney, we love you talaga for the blind item. Tumatawang sabi ni Nay Christy.
Say naman ni Romel Chica na tumatawa rin, "Pasok tayo na sa blind item." Maging si attorney, buko ay natawa rin sa sinabi ng dalawang host. Anyway, may mga impormasyon na raw hawak sina Attorney De La Cruz kung sino ang mga taong nasa likod ni Direk Daryl, pero minabuti nilang hindi muna pangalanan. Bigyan ng pagkakataong sumikat pa. Ang nais po naming kasuhan ay ang direktor, may likha at kung sino mang tao acting for on his behalf. So, sino mang tao ang magkakalat o magpo-post o magkukos ng publication nito ay kasama po doon sa aming kinakasuhan. Ang layunin po muna ay matigil yung pagkalat, teaser video, at tsaka naming pananagutin kung sino ang nasa likod ng ganitong paninira kay Bossing Vic, wika ni Attorney Buko. Hindi pa rin tinatanggal ni Direk Dari ang posting niyang teaser video na binanggit ni Direk Gina Alajar ang pangalan ni Bossing Vic. Salamat sa iyong panonood at kung bago ka pa lang sa aming channel, huwag kalimutang mag-subscribe at pindutin ang bell icon para ma-notify ka kung may bago kaming upload.